Ano kaya ang pinakamalaking lihim na itinago ng langit bago pa nagsimula ang panahon at bago pa nilikha ang mundo? Bakit maraming banal na eskolar ang naniniwalang may malalim na hiwagang nakapaloob sa banal na hapunan na hindi pa lubos na nauunawaan hanggang ngayon? Anong dahilan kung bakit nanginig ang puso ng mga alagad habang kasama nila ang Mesiyas sa gabing puno ng banal na kapangyarihan? Saan nagsimula ang misteryong bumabalot sa tinapay at alak na binasbasan ng anak ng Diyos bago ang kanyang dakilang sakripisyo? Habang lumalalim ang gabi sa Jerusalem noon, unti-unting nahayag ang mga lihim na kayang gumising sa pananampalataya ng sinumang naghahanap ng katotohanan. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manonood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Napakalaking pagpapala para sa pusong nananalig ang makarinig ng mga aral na naglalapit sa kaluluwa patungo sa Panginoon. Bawat pagbahagi ninyo ng mensaheng banal ay maaring maging dahilan upang may isang taong muling lumapit sa Diyos. Maraming buhay ang nababago kapag ang salita ng Panginoon ay naipapasa sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Nawa ay samahan kayo ng banal na kapayapaan habang binubuksan ang mga hiwagang matagal nang nakatago sa kasaysayan ng pananampalataya. John 6 verse 51, I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. Napakalalim ng kahulugan ng pahayag na ito mula sa Panginoong Hesus dahil hindi lamang simpleng pagkain ang tinutukoy, kundi espiritual na buhay na walang hanggan. Para sa mga pusong bukas sa katotohanan, malinaw na may dakilang hiwaga tungkol sa pagliligtas at walang hanggang biyaya na inihanda ng Diyos para sa sangkatauhan. Habang papalapit ang gabi ng banal na hapunan, bumigat ang katahimikan sa silid kung saan nagtipon ang mga alagad kasama ang kanilang guro. Dahan-dahang iniangat ng Mesiyas ang tinapay at alak bilang tanda ng tipan na magdadala ng pag-asa sa bawat kaluluwang naghihintay ng kaligtasan. Hindi pangkaraniwang hapunan ang naganap sa gabing iyon dahil bawat sandali ay puno ng misteryo na pinag-aaralan pa rin hanggang ngayon. Napakaraming mananampalataya ang napapaiyak kapag nauunawaan nila na ang banal na hapunan ay simbolo ng pag-ibig na handang magsakripisyo alang-alang sa sangkatauhan. Kamangha-manghang malaman na sa simpleng tinapay at alak ay nakapaloob ang mensahe ng kapatawaran, awa, pag-asa at buhay na walang hanggan. Habang lumalalim ang paglalakbay sa 8 lihim ng banal na hapunan, mas makikita kung gaano kadakila ang plano ng Diyos para sa bawat nananalig sa kanyang banal na pangalan. Unang sikreto, ang banal na hapunan ay nakatakda bago palikhain ang mundo. Bago pa gumalaw ang unang hangin sa kalawakan, ay batid na ng Diyos ang kapalarang tatahakin ng sangkatauhan. Habang wala pa ang araw, buwan at mga bituin, ay nakahanda na ang banal na plano ng pagtubos para sa mga kaluluwang maliligaw dahil sa kasalanan. Hindi simpleng pagtitipon lamang ang banal na hapunan dahil konektado pala iyon sa lihim na iningatan ng langit sa napakahabang panahon. Kamangha-manghang maunawaan na bawat sandaling naganap sa banal na gabing iyon ay bahagi ng dakilang kalooban ng Ama para sa kanyang mga anak. Napakaraming mananampalataya ang naantig kapag kanilang natutuklasan na matagal nang inihanda ng Panginoon ang kaligtasan bago pa nagsimula ang mundo. Ephesians 1 verse 4, According as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Malalim ang ipinapahiwatig ng talatang ito dahil ipinakikita na ang pag-ibig ng Diyos para sa tao ay umiiral na bago palikhain ang daigdig. Bago pa maranasan ng sangkatauhan ng lungkot, takot at pagkakasala, ay nakahanda na ang biyaya na magdadala ng kapatawaran at pag-asa dahil sa habag ng Panginoon ay hindi niya hinayaang mawalan ng pag-asa ang mga pusong naghahanap ng liwanag at katotohanan. Habang magkakaharap ang Mesyas at ang kanyang mga alagad sa gabing banal, ay walang nakaalam na natutupad na pala ang isang misteryong itinakda noon paman. Bawat pag-angat ng tinapay at bawat pagbuhos ng alak ay may kasamang mensaheng mas malalim kaysa kayang maunawaan ng karaniwang isip ng tao.
Kakaibang katahimikan ang bumalot sa silid dahil naroroon ang presensya ng banal na plano na matagal nang inihanda ng langit. Maraming banal na tagapagturo ang naniniwalang ang hapunang iyon ay hindi lamang alaala, kundi tanda ng walang hanggang tipan ng Diyos sa sangkatauhan. Sa pamamagitan ng simpleng handaan ay ipinakita ng Panginoon ang pag-ibig na handang magdusa, alang-alang sa kaligtasan ng marami. Napakalawak ng hiwagang nakapaloob sa banal na hapunan dahil konektado pala iyon sa pangakong ibinigay ng Diyos mula pa noong unang panahon. Kahit ang mga propeta noon ay naghayag tungkol sa pagdating ng banal na tagapagligtas na mag-aalay ng sarili para sa kasalanan ng tao. Habang mas pinag-aaralan ng mga mananampalataya ang lihim na ito, ay lalong lumalalim ang kanilang paggalang at pananampalataya sa Panginoon. Bawat bahagi ng banal na gabing iyon ay nagdadala ng paalala tungkol sa awa at habag ng Diyos para sa mga naliligaw na kaluluwa. Dahil sa dakilang pagmamahal ng Ama, ay nagkaroon ng pag-asa ang buong mundo sa gitna ng kadiliman at kasalanan. Tuwing ginugunita ng mga nananalig ang banal na hapunan, ay muling nabubuhay sa kanilang puso ang alaala ng sakripisyo ng Mesyas. Hindi lamang tradisyon ang ipinagdiriwang ng mga mananampalataya, kundi isang banal na katotohanang nagdadala ng lakas at pag-asa sa buhay. Ikalawang sikreto, ang tinapay sa banal na hapunan ay sumisimbolo sa katawan ng Mesyas na magdurusa para sa tao. Habang hawak ng Panginoong Hesus ang tinapay sa banal na gabi ng hapunan, ay unti-unting nahahayag ang isang hiwagang babago sa kasaysayan ng sangkatauhan. Karaniwang pagkain lamang para sa marami ang tinapay, ngunit sa harapan ng Mesiyas ay nagkaroon yon ng napakalalim na kahulugan na may kaugnayan sa pagliligtas ng tao. Bawat pirasong pinaghati-hati ng Panginoon ay larawan ng kanyang katawang handang masugatan alang-alang sa mga makasalanan. Kakaibang lungkot at kabanalan ang bumalot sa paligid, habang tahimik na nakikinig ang mga alagad sa mga salita ng kanilang guro. Hindi pa lubos na nauunawaan ng mga naroroon noon na malapit ng maranasan ng Mesiyas ang matinding paghihirap para sa kapatawaran ng marami. Luke 22 verse 19. And he took bread and gave thanks and brake it, and gave unto them, saying, This is my body which is given for you, this do in remembrance of me. Napakalalim ng kahulugan ng banal na pahayag na iyon dahil malinaw na iniaalay ng Panginoon ang kanyang sarili bilang handog para sa sangkatauhan. Hindi lamang simpleng pagkain ang nasa hapag, kundi paalala ng sakripisyong magdadala ng pag-asa at kaligtasan sa bawat nananalig. Sa bawat pag-alaala ng mga mananampalataya sa tinapay ng banal na hapunan, ay muling nabubuhay ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos para sa mundo. Habang papalapit ang oras ng pagdurusa ng Mesiyas, ay lalong bumibigat ang kahulugan ng bawat salitang lumalabas mula sa kanyang bibig. Bawat paghahati ng tinapay ay tila larawan ng sakit na kanyang titiisin upang mapatawad ang kasalanan ng tao. Kamangha-manghang maunawaan na pinili ng anak ng Diyos na akuin ang hirap at pasakit upang mailigtas ang mga naliligaw na kaluluwa. Maraming mananampalataya ang napapaiyak kapag kanilang naiisip ang kababaang loob ng Panginoon na handang magsakripisyo para sa lahat. Sa gitna ng dilim at pangamba noong gabing iyon, ay nanatiling buhay ang liwanag ng pag-ibig at awa ng Diyos. Napakaraming tao ang naghahanap ng kapayapaan, ngunit hindi nila alam na ang tunay na kaginhawahan ay matatagpuan lamang sa sakripisyo ng Mesyas. Bawat sugat na tiniis ng Panginoon ay naging daan upang magkaroon ng pag-asa. Ang pusong pagod at wasak dahil sa kasalanan. Habang lumalalim ang pananampalataya ng isang tao, ay mas nauunawaan niya ang halaga ng banal na handog na iyon. Hindi kayang tumbasan ng anumang kayamanan sa mundo ang pag-ibig na ipinakita ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang paghihirap. Sa bawat panalangin ng mga nananalig, ay nananatiling buhay ang alaala ng dakilang sakripisyo ng anak ng Diyos. Tuwing ginugunita ng mga Kristiyano ang banal na hapunan, ay muling bumabalik sa kanilang puso ang mensahe ng kapatawaran at awa ng langit. Hindi lamang seremonya ang banal na hapunang iyon, kundi paalala na walang hanggan ang pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Ikatlong sikreto, ang alak sa banal na hapunan ay selyo ng bagong tipan ng Diyos sa tao. Habang marahang ibinubuhos ng Panginoong Hesus ang alak sa gabing banal, ay nagsimulang mahayag ang isang lihim
na magbabago sa kapalaran ng sangkatauhan. Karaniwang inumin lamang para sa marami ang alak, ngunit sa harapan ng Mesiyas ay naging simbolo iyon ng banal na kasunduang magdadala ng kapatawaran at pag-asa. Bawat patak na nasa saro ay larawan ng dugong mabubuhos alang-alang sa kaligtasan ng mga makasalanan. Katahimikan ang bumalot sa paligid habang pinakikinggan ng mga alagad ang mga salitang puno ng lalim at kabanalan. Hindi pa nila lubos na nauunawaan na malapit nang matupad ang pinakadakilang sakripisyong nakita ng mundo. Matthew 26 verse 28. For this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins. Napakalalim ng kahulugan ng banal na pahayag na ito dahil malinaw na ipinahahayag ng Panginoon ang bagong tipan ng awa at kapatawaran para sa sangkatauhan. Sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo ay nabuksan ang daan upang muling makalapit ang tao sa presensya ng Diyos. Dahil sa walang hanggang habag ng Ama, ay nagkaroon ng pag-asa ang mga pusong nababalot ng kasalanan at kalungkutan. Habang lumalalim ang gabi ng banal na hapunan, ay lalong bumibigat ang damdaming nararamdaman ng mga alagad sa piling ng kanilang guro. Bawat paghawak ng Mesyas sa saro ay may dalang mensaheng higit pa sa kayang maunawaan ng isip ng tao. Kamangha-manghang malaman na sa simpleng alak ay nakapaloob pala ang pangako ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Maraming banal na tagapag-aral ang naniniwalang ang bagong tipan na iyon ay tanda ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga anak. Sa gitna ng katahimikan ng gabing iyon, ay dahan-dahang nahahayag ang hiwagang itinago ng langit sa mahabang panahon. Napakaraming tao ang naghahanap ng kapatawaran, ngunit hindi nila batid na ang tunay na paglilinis ng kaluluwa ay nagmumula sa biyaya ng Panginoon. Bawat patak ng dugong ibinuhos ng Mesyas ay naging saksi ng kanyang dakilang pagmamahal para sa buong mundo. Habang mas inuunawa ng mga mananampalataya ang kahulugan ng banal na saro, ay mas lumalalim ang kanilang pananampalataya at pag-asa. Walang kayamanan sa lupa ang kayang tumbasan ng awa at habag na ipinakita ng anak ng Diyos sa sangkatauhan. Sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, ay muling nabigyan ng pagkakataon ang tao na maranasan ang liwanag ng langit. Tuwing ginugunita ng mga nananalig ang banal na hapunan, ay muling sumisigla sa kanilang puso ang alaala ng bagong tipan ng Diyos. Hindi lamang simpleng tradisyon ang banal na pagdiriwang na iyon, kundi paalala ng dakilang pag-ibig ng Panginoon para sa kanyang nilikha. Maraming pusong sugatan ang muling nakakahanap ng lakas dahil sa mensaheng dala ng banal na dugo ng Mesyas. Kamanghamanghang maunawaan na sa isang saro ng alak ay nakatago pala ang hiwaga ng awa, kapatawaran at buhay na walang hanggan. Ikaapat na sikreto, isang alagad ang lihim na magtataksil habang nasa banal na hapunan. Habang nagaganap ang banal na hapunan sa tahimik na silid, ay walang nakapansin na may mabigat ng lihim na nakatago sa puso ng isa sa mga alagad. Kakaibang lungkot ang unting bumalot sa paligid habang alam ng Panginoong Hesus ang nalalapit na pagtataksil mula sa isang taong malapit sa kanya. Bawat tingin ng Mesyas sa kanyang mga kasama ay may kasamang awa at sakit na hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang salita. Hindi madaling tanggapin na kahit sa gitna ng banal na pagtitipon ay may pusong unti-unting nilalamon ng kasakiman at kadiliman. Napakaraming mananampalataya ang naantig kapag kanilang naiisip na naranasan mismo ng anak ng Diyos ang pagtataksil mula sa taong kanyang pinagkatiwalaan. Matthew 26 verse 21. Verily I say unto you that one of you shall betray me. Patinding katahimikan ang bumalot sa hapag nang marinig ng mga alagad ang nakakagulat na pahayag ng Panginoon. Bawat isa sa kanila ay nagsimulang magtanong sa kanilang sarili dahil walang sino man ang makapaniwala na may taksil sa kanilang hanay. Sa pamamagitan ng pangyayaring iyon, ay ipinakita ng Mesyas na kahit alam niya ang mangyayari, ay pinili pa rin niyang magmahal at magpatawad. Habang lumalalim ang gabi, ay lalong bumibigat ang damdaming nararamdaman sa loob ng silid na pinagdausan ng banal na hapunan. Tahimik na pinagmamasdan ng Panginoon ang mga pusong nakapaligid sa Kanya habang dala niya ang kaalaman tungkol sa nalalapit na pagdurusa. Kamangha-manghang maunawaan na hindi napigilan ng pagtataksil ng tao ang dakilang plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Sa kabila ng sakit na dulot ng pagkakanulo,
ay nanatiling puno ng habag at awa ang puso ng Mesiyas. Bawat sandaling nagdaan noong gabing iyon ay tila paalala kung gaano kahina ang tao kapag nadadala ng tukso at makamundong pagnanasa. Napakaraming tao ang nasasaktan dahil sa pagtataksil mula sa mga taong kanilang pinagkakatiwalaan at minamahal. Dahil dito ay madaling maunawaan kung gaano kabigat ang pasaning dinanas ng Panginoong Hesus bago ang kanyang sakripisyo. Bawat sugat na dulot ng panlilinlang ay nagiiwan ng kirot sa puso, ngunit pinatunayan ng Mesiyas na kayang manaig ng pagpapatawad laban sa galit. Habang pinagninilayan ng mga mananampalataya ang misteryong ito, ay mas nauunawaan nila ang halaga ng katapatan at tunay na pananampalataya. Sa gitna ng kasinungalingan at pagkukunwari ng mundo, ay nananatiling liwanag ang pag-ibig ng Diyos para sa kanyang mga anak. Tuwing naalala ng mga Kristiyano ang gabing iyon, ay muling nabubuhay ang paalala na walang lihim na natatago sa harapan ng Panginoon. Hindi kayang ikubli ng tao ang tunay na laman ng kanyang puso dahil nakikita ng Diyos maging ang pinakamalalim na intensyon ng kaluluwa. Maraming pusong naliligaw ang muling bumabalik sa tamang landas kapag kanilang nauunawaan ang sakit na tiniis ng Mesiyas dahil sa pagtataksil. Ikalimang sikreto, hinugasan ng Mesiyas ang paa ng kanyang mga alagad bilang tanda ng tunay na kababaang loob. Habang tahimik na nagpapatuloy ang banal na hapunan, ay gumawa ang Panginoong Hesus ng isang bagay na ikinagulat ng lahat ng naroroon sa silid. Dahan-dahang lumuhod ang Mesiyas sa harapan ng kanyang mga alagad upang hugasan ang kanilang mga paa na karaniwang ginagawa lamang ng pinakamababang alipin noong unang panahon. Kamanghamanghang pagmasdan na ang hari ng langit at lupa ay nagpakita ng sukdulang kababaang loob sa pamamagitan ng simpleng paglilingkod. Bawat patak ng tubig na dumampi sa paa ng mga alagad ay may kasamang aral tungkol sa tunay na pag-ibig at pagpapakumbaba. Hindi maunawaan ng ilan sa kanila kung bakit ang Panginoon mismo ang gumagawa ng gawaing para lamang sa mga lingkod. John 13 verse 14. If I then, your Lord and Master, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. Napakalalim ng kahulugan ng banal na pahayag na iyon dahil ipinapakita ng Panginoon na ang tunay na kadakilaan ay nasusukat sa paglilingkod sa kapwa. Hindi nakabatay sa kapangyarihan o kayamanan ang pagiging dakila sa harapan ng Diyos, kundi sa pusong marunong magpakumbaba at magmahal. Sa pamamagitan ng ginawa ng Mesiyas, ay tinuruan niya ang kanyang mga tagasunod na mamuhay ng may malasakit at kabutihan sa kapwa-tao. Habang pinagmamasdan ng mga alagad ang Panginoon, ay unti-unting nabuksan ang kanilang isipan tungkol sa tunay na kahulugan ng kabanalan. Hindi pala sapat ang kaalaman at pananampalataya lamang kung walang kababaang loob at malasakit sa kapwa. Kakaibang hiwaga ang nakapaloob sa simpleng paghuhugas ng paa dahil larawan pala iyon ng paglilinis ng puso mula sa kayabangan at kasalanan. Maraming mananampalataya ang naaantig kapag kanilang naiisip na pinili ng anak ng Diyos na maglingkod kaysa maghari sa marangyang paraan. Sa gitna ng makasariling mundo, ay nananatiling buhay ang aral ng Mesiyas tungkol sa tunay na pagmamahal at paglilingkod. Dahil sa banal na pangyayaring iyon, ay malinaw na ipinakita ng Panginoon na ang tunay na lakas ay matatagpuan sa mapagkumbabang puso. Bawat kilos ng Mesiyas noong gabing iyon ay nagdala ng liwanag sa mga kaluluwang nawawala sa landas ng kayabangan at kapalaluan. Habang lumalalim ang pananampalataya ng isang tao, ay mas nauunawaan niya ang kahalagahan ng kabutihan at paglilingkod sa kapwa. Sa pamamagitan ng simpleng gawaing iyon, ay iniwan ng Panginoon ang isang aral na hindi kailanman mawawala sa puso ng mga nananalig. Tuwing ginugunita ng mga Kristiyano ang banal na hapunan, ay naaalala rin nila ang kababaang loob na ipinakita ng Mesiyas sa kanyang mga alagad. Hindi lamang tungkol sa tinapay at alak ang banal na gabing iyon, kundi pati na rin sa aral ng tunay na paglilingkod at pagmamahal. Maraming pusong matigas ang muling lumalambot kapag kanilang nauunawaan kung gaano kababa ang loob ng anak ng Diyos para sa sangkatauhan. Ika-6 na sikreto, inihayag ng Mesiyas ang nalalapit niyang sakripisyo sa pamamagitan ng banal na hapunan. Habang papalalim ang gabi sa Jerusalem, ay mas naging mabigat ang bawat salitang binibigkas ng Panginoong Hesus sa harapan ng kanyang mga alagad. Kakaibang katahimikan ang bumalot sa silid.
dahil ramdam ng lahat na may dakilang pangyayaring malapit ng maganap. Bawat pahayag ng Mesiyas ay tila may nakatagong babala tungkol sa pagdurusang kanyang haharapin, alang-alang sa sangkatauhan. Hindi pa lubos na nauunawaan ng mga naroroon noon na ang kanilang guro ay malapit nang ialay ang kanyang buhay para sa kapatawaran ng kasalanan. Sa gitna ng banal na hapunan, ay dahan-dahang nahahayag ang misteryong matagal nang itinakda ng langit para sa kaligtasan ng mundo. Mark 8 verse 31. The Son of Man must suffer many things and be rejected and be killed, and after 3 days rise again. Napakalalim ng kahulugan ng banal na pahayag na ito dahil malinaw na inihanda ng Panginoon ang kanyang mga tagasunod sa nalalapit niyang paghihirap at sakripisyo. Hindi naging madali para sa mga alagad na tanggapin na ang Mesyas na kanilang minamahal ay daraan sa matinding pasakit at pag-uusig. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita ay ipinakita ng Panginoon na walang makapipigil sa banal na plano ng Diyos para sa pagtubos ng sangkatauhan. Habang pinagmamasdan ng mga alagad ang kanilang guro, ay unti-unting bumibigat ang kanilang damdamin dahil sa mga pahayag na kanilang naririnig. Kamangha-manghang maunawaan na alam na ng Mesyas ang lahat ng mangyayari, ngunit pinili pa rin niyang tahakin ang landas ng sakripisyo dahil sa pag-ibig sa tao. Bawat sandaling lumilipas noong gabing iyon ay tila paghahanda sa pinakamabigat na yugto ng kasaysayan ng pananampalataya. Sa kabila ng nalalapit na pagdurusa, ay nanatiling payapa ang puso ng Panginoon dahil alam niya na matutupad ang kalooban ng Ama. Napakaraming mananampalataya ang naantig kapag kanilang naiisip ang katapangan at pag-ibig na ipinakita ng anak ng Diyos para sa buong mundo. Napakaraming tao ang natatakot sa sakit, kabiguan at paghihirap, ngunit pinatunayan ng Mesiyas na kayang lampasan ng pag-ibig ang anumang pagdurusa. Dahil sa kanyang banal na sakripisyo, ay nagkaroon ng pag-asa ang mga pusong nababalot ng kasalanan at pangamba. Bawat sugat na tiniis ng Panginoon ay naging daan upang maranasan ng sangkatauhan ng awa at kapatawaran ng langit. Habang mas pinagninilayan ng mga nananalig ang hiwagang ito, ay lalong lumalalim ang kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sa gitna ng kadiliman ng mundo, ay nananatiling buhay ang liwanag na dala ng sakripisyo ng Mesiyas. Tuwing inaalala ng mga Kristiyano ang banal na hapunan, ay muling bumabalik sa kanilang puso ang mensahe ng pag-ibig at pagtubos ng Panginoon. Hindi lamang simpleng pagtitipon ang naganap sa gabing iyon, kundi paghahayag ng dakilang plano ng Diyos para sa kanyang mga anak. Ikapitong sikreto. Ang banal na hapunan ay paalala ng muling pagbabalik ng Panginoon. Habang nagaganap ang banal na pagtitipon sa gabing iyon, ay hindi lamang kasalukuyang pangyayari ang laman ng mga salita ng Panginoong Hesus, kundi pati ang mga bagay na mangyayari pa sa hinaharap. Kakaibang hiwaga ang nakapaloob sa banal na hapunan dahil konektado pala iyon sa pangako ng muling pagbabalik ng Mesiyas para sa kanyang mga tagasunod. Bawat salitang lumabas mula sa bibig ng Panginoon ay nagdala ng pag-asa sa mga pusong nananalig sa kanyang banal na pangalan. Hindi lamang tungkol sa sakripisyo ang mensahe ng gabing iyon, kundi pati na rin ang dakilang pangakong muling makakasama ng mga mananampalataya ang kanilang tagapagligtas. Sa gitna ng katahimikan ng silid, ay unti-unting nahahayag ang lihim na nagbibigay lakas sa pananampalataya ng milyon-milyong Kristiyano hanggang ngayon. Matthew 26 verse 29. I will not drink henceforth of this fruit of the vine until that day when I drink it new with you in my Father kingdom. Napakalalim ng kahulugan ng banal na pahayag na iyon dahil ipinahihiwatig ng Panginoon na darating ang araw ng muling pagkikita kasama ng kanyang mga tapat na tagasunod. Hindi nagtapos sa pagdurusa at sakripisyo ang kwento ng Mesiyas dahil may nakahandang dakilang tagumpay at walang hanggang kagalakan para sa mga nananalig. Sa pamamagitan ng pangakong iyon ay nagkaroon ng pag-asa ang mga pusong naghihintay sa pagbabalik ng anak ng Diyos. Habang pinakikinggan ng mga alagad ang kanilang guro, ay marahil hindi nila lubos na nauunawaan ang lawak ng pangakong ibinibigay sa kanila noong gabing iyon. Kamangha-manghang malaman na kahit malapit ng harapin ng Mesiyas ang matinding pagdurusa, ay nakatuon pa rin siya sa pag-asa at kaluwalhatiang darating. Bawat bahagi ng banal na hapunan ay tila paalala na ang kadiliman at sakit
ay hindi mananatili magpakailanman. Sa kabila ng luha at pangamba ng mundo, ay may naghihintay na dakilang araw ng muling pagkikita sa kaharian ng Diyos. Napakaraming mananampalataya ang patuloy na lumalaban sa pagsubok dahil sa pangakong hindi kailanman bibiguin ng Panginoon ang kanyang mga anak. Napakahirap minsan ng buhay dahil puno ng kalungkutan, kabiguan at takot ang mundong ginagalawan ng tao. Dahil dito ay napakahalaga ng pangako ng Mesyas tungkol sa kanyang pagbabalik dahil nagbibigay iyon ng lakas sa pusong nanghihina. Bawat pag-alaala sa banal na hapunan ay nagpapaalala na may naghihintay na walang hanggang kapayapaan para sa mga nananatiling tapat sa Diyos. Habang mas lumalalim ang pananampalataya ng isang tao, ay mas nagiging buhay sa kanyang puso ang pag-asang dala ng pangakong banal. Sa gitna ng kaguluhan ng mundo, ay nananatiling matatag ang salita ng Panginoon tungkol sa araw ng kanyang pagbabalik. Tuwing ginugunita ng mga Kristiyano ang banal na hapunan, ay hindi lamang nila inaalala ang sakripisyo ng Mesiyas, kundi pati ang pangakong muli siyang darating. Ikawalong sikreto, ang banal na hapunan ay daan sa mas malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Habang magkakasalo ang Panginoong Hesus at ang kanyang mga alagad sa banal na gabing iyon, ay may espiritual na hiwagang unti-unting nabubuksan sa kanilang harapan. Hindi lamang simpleng pagtitipon ang nagaganap sa silid, kundi isang banal na sandali ng pakikipag-ugnayan ng tao sa presensya ng Diyos. Bawat salita ng Mesyas ay nagdadala ng kapayapaan at liwanag sa mga pusong naghahanap ng katotohanan at pag-asa. Kamangha-manghang malaman na sa pamamagitan ng banal na hapunan ay nais ilapit ng Panginoon ang sangkatauhan sa kanyang walang hanggang pag-ibig. Napakaraming mananampalataya ang nakararanas ng lakas ng pananampalataya kapag kanilang pinagninilayan ang banal na misteryong ito. John 15 verse 4, "Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me." Napakalalim ng mensahe ng banal na talatang ito dahil ipinapakita na hindi kayang mabuhay ng espiritual ang tao kapag hiwalay sa Panginoon. Sa pamamagitan ng banal na hapunan ay pinaalalahanan ng mga mananampalataya na manatiling malapit sa Diyos sa gitna ng tukso at kaguluhan ng mundo. Dahil sa presensya ng Mesyas ay nagiging matatag ang pusong nanghihina at nagkakaroon ng pag-asa ang kaluluwang naliligaw ng landas. Habang tumatagal ang gabing banal, ay mas nararamdaman ng mga alagad ang lalim ng presensya ng kanilang guro sa kanilang piling. Bawat sandali ng hapunang iyon ay tila paanyaya mula sa langit upang mas mapalapit ang tao sa puso ng Diyos. Kakaibang kabanalan ang bumalot sa paligid habang ibinabahagi ng Mesyas ang kanyang pag-ibig at biyaya sa kanyang mga tagasunod. Maraming banal na tagapag-aral ang naniniwalang ang banal na hapunan ay hindi lamang alaala, kundi espiritual na pakikipag-isa sa Panginoon. Sa gitna ng katahimikan ng gabing iyon, ay dahan-dahang nahahayag ang lihim ng tunay na relasyon sa Diyos. Napakaraming tao ang naghahanap ng kasiyahan sa makamundong bagay, ngunit nananatiling walang laman ang kanilang puso. Dahil sa kawalan ng malalim na ugnayan sa Panginoon, ay madaling madaig ng takot, pangamba at kalungkutan ang kaluluwa ng tao. Bawat paggunita sa banal na hapunan ay nagpapaalala na ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang sa presensya ng Diyos. Habang mas lumalapit ang isang tao sa Panginoon, ay mas nararanasan niya ang biyaya, awa, at kapahingahang nagmumula sa langit. Sa pamamagitan ng banal na misteryong iyon, ay muling nagiging buhay ang pananampalataya ng mga pusong matagal nang nanghina. Tuwing ginugunita ng mga Kristiyano ang banal na hapunan, ay muling nabubuksan sa kanilang puso ang paanyaya ng Diyos na manatiling tapat at malapit sa Kanya. Hindi lamang tradisyon ng banal na pagtitipon na iyon, kundi paalala ng walang hanggang pag-ibig ng Panginoon para sa kanyang mga anak. Habang mas lumalalim ang pag-unawa ng tao sa misteryo ng banal na hapunan, ay mas nabubuksan ang puso sa dakilang pag-ibig at awa ng Diyos para sa sangkatauhan. Bawat lihim na nahayag tungkol sa banal na gabing iyon ay nagpapaalala na walang hanggan ang habag ng Panginoon para sa mga pusong tunay na nananalig sa Kanya. Kamangha-manghang malaman na mula pa noong wala pang panahon, ay nakahanda na pala ang plano ng langit upang iligtas ang tao mula sa kasalanan at espiritual na kadiliman.
Sa pamamagitan ng tinapay at alak ay ipinakita ng Mesyas ang sakripisyong nagdala ng pag-asa, kapatawaran at buhay na walang hanggan sa buong mundo. Napakaraming kaluluwa ang muling nagkakaroon ng lakas at pananampalataya kapag kanilang pinagninilayan ang banal na misteryong iniwan ng Panginoong Hesus para sa kanyang mga tagasunod. John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Napakalalim ng kahulugan ng banal na talatang ito dahil ipinapakita na tanging sa pamamagitan lamang ng Mesyas matatagpuan ng tao ang tunay na kaligtasan at kapayapaan ng kaluluwa. Habang lumalapit ang isang tao sa Panginoon, ay mas nawawala ang takot, pangamba at bigat na dala ng makamundong buhay. Dahil sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos, ay nagkaroon ng pag-asa ang mga pusong matagal ng sugatan at nawawala sa tamang landas. Sa gitna ng magulong mundo, ay nananatiling buhay ang liwanag ng Panginoon para sa lahat ng naghahanap ng katotohanan at kabanalan. Mga mahal kong manunood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Napakalaking pagpapala kapag ang mensahe ng Panginoon ay naipapasa sa mas marami pang taong nangangailangan ng pag-asa at gabay mula sa langit. Bawat pagbahagi ninyo ng mga banal na aral ay maaring maging dahilan upang may isang pusong muling makabalik sa presensya ng Diyos. Maraming buhay ang nababago kapag ang pananampalataya ay muling nabubuhay sa puso ng tao sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoon. Nawa ay samahan kayong palagi ng biyaya, awa at kapayapaan ng Diyos habang patuloy ninyong hinahanap ang kanyang banal na presensya araw-araw.